Gusto ko lang i-share sa inyo guys itong control connection natin na forward reverse pero automatic siya. Mayroon tayong pamagat dito guys na forward reverse automatic with time lapse control connection. Ibig sabihin guys, pag mag-forward siya, mag-aantay mo na siya, no? Kung ilang setting natin sa timer, saka siya mag-reverse. Tapos pagpatay ng reverse, mag-aantay naman siya, saka siya mag-forward. Ganun siya guys. Hindi yung pagpatay ng forward, magre-reverse ka agad, hindi ganun. Ang setup nito guys, pagpatay ng forward, may time lapse siya dahil gagana ang timer natin. After that, kung ilang setting natin sa ating timer, saka siya mag-reverse. Ganun ang function nito guys. So, ito na yung diagramming niya. Ngayon guys, pag-aralan natin yung diagram, at least mayroon ding idea ang mga baguhan. Mayroon tayong note dito guys kung makikita natin. Itong F natin, ito siya, ito na yung forward contactor natin. Ang R naman, itong R, ito na yung reverse contactor natin. Tapos sa bawat contactor na ating gagamitin dito guys, mayroon siyang note dito na with normally open, normally close, both side. Ito siya, katulad nito. Ito yung contactor na ating ginamit. Bawat sa gilid dito guys, mayroon siyang normally open at saka normally close sa bawat gilid. Ganito dapat na contactor na ating gagamitin para magawa natin ang diagram na ito. Ito siya guys, no? Huwag yung isang normally open at saka isang normally close lang. Dapat mayroon isang normally open at normally close dito sa bawat gilid. Normally close, normally open, normally close, normally open din dito. So, ganun ang contactor na ating gagamitin sa ating forward at saka sa reverse natin, no? Meron tayong note. Tapos, ito namang timer natin, guys, na ating ginamit, ang T1, T2, T3. Ito na yung on-delay timer, guys, na 8 pins. Para sa kaalaman ng mga baguhan, ito yung timer natin na 8 pins. Kung makikita natin, guys, no? 8 kasi yung slot na yan. 8. 8 din yan dito. Kaya nga tinatawag to na 8 pins. Ito ay analog timer. Mayroon na rin kasing digital timer na hindi katulad dito. Ito kasi ay analog timer. Ito ay analog timer, no, 8 pins. Tapos ang R1 naman natin, ang ibig sabihin yan, relay. Relay 1, 8 pins ang ating ginamit itong R1. Ang R2 naman natin ay 14 pins. Para mabuo natin ang diagram na ito guys, dapat sundin natin to, itong sa note na ito, para magawa natin ang diagram na ito na forward reverse automatic with time lapse. Kopyahin natin to pati itong diagram. Ngayon guys, pag-aralan natin ang diagram kung ano ang function nito, no? Ito siya guys, paglagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2, ito yung stop button natin at saka start button natin, no? Pag i-press natin tong start button guys, mag-close ang contact nito. Gaganon siya, no? Gaganon siya. Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Unang gumana ngayon ang R1. Pag gana ng R1 guys, i-close to ng R1 natin, no? Pag close to ng R1, pag bitawan natin to guys, babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon ito guys. Gaganon siya, no? Ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Gumana ang R1, gumana din ang timer 1 natin. Dito naman, hindi gagana, no? Dahil putol. Ngayon, kung ang setting natin sa ating timer 1 ay 5 seconds, after 5 seconds guys, i-close to ng timer 1 natin. Pag close ng timer 1, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang forward natin. Pagana ng forward natin guys, i-close to ng forward natin, no? I-close to ng forward. Dahil gumana ang forward natin guys, dadaloy din ang kuryente dito, no? I-close din to ng forward natin. Ngayon, gumana ngayon ang R2 natin. Pagana ng R2 natin guys, i-close to ng R2 natin. Kung gumana ang forward natin guys, dahil ito yung interlocking nila, mag-open naman ito. Mag-open ito guys, no? Dahil gumana ang R2 guys, i-open ito ng R2, i-close naman ito ng R2, no? Kung makikita natin, i-close ng R2. So ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, gumana ang R1, timer 1, at saka forward, no? Tapos dito naman, hindi gumana ang reverse natin at saka timer 3. Ang gumana ngayon, forward at saka timer 2. Dito din naman, gumana din ang R2 natin, no? Ganun siya, guys. Ngayon, kung ang setting natin sa timer natin ay 5 seconds, after 5 seconds guys, i-open to ng timer 2 natin. Pag open ng timer 2 natin guys, automatic ngayon mamamatay ang timer 1 natin. Pag patay ng timer 1 guys, mag-open ito. Mag-open ito guys, no? Pag open yan, mamamatay ngayon ang forward natin. Pag patay ng forward natin guys, mag-open ito. Tapos mag-close naman ito guys, no? Tapos ito naman, mag-open naman ito. Dahil namatay ang ating forward, ganun na ang setup niya ngayon, no? Namatay din ang timer 2 natin. Pero ito guys, still pa rin ito gumagana ang R2 natin. Dahil namatay ang timer 2 natin guys, i-close din ito ng timer 2.
Ngayon, gumana ngayon ang timer 1, no? After 5 seconds naman, i-close naman to ng timer 1. Ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Dito, hindi na makadaloy. Dito, dadaloy ang kuryente ngayon. Gumana ngayon ang reverse contactor natin, pati timer 3. Pagana ng reverse contactor natin, guys, i-close to ng reverse. I-open naman ito ng reverse contactor natin, no? Ngayon, mamamatay ngayon ang R2 natin. Pagpatay ng R2 natin, guys, mag-open ito. Tapos ito naman, mag-open naman ito. Mag-close naman ito, guys, no? Ganun siya ngayon kasi namatay ang R2 natin. Tapos dito naman, guys, mag-open naman ito. Dahil gumana ang reverse natin. Ang kuryente ngayon hanggang dito lang, no? Ang gumana ngayon ang reverse at saka timer 3 natin. Ito naman, patay naman ito. Ngayon, gumana ang timer 3 natin, guys. Pag isetting natin to sa pag isetting natin to sa 5 seconds, after 5 seconds, guys, i-open naman niya ito, no? Pag open niya, mamamatay ngayon ang timer 1. Pag patay ng timer 1, mag-open naman ito, guys, no? Pag open yan, automatic ngayon, mamamatay ang reverse natin. Pag patay ng reverse natin na contactor, guys, magpo-close ito, mag-open naman ito, guys, no? Mag-open naman ito. Tapos, magpo-close naman ito. Tapos, namatay na rin ang timer 3 natin, magpo-close naman ito ulit. Babalik siya ngayon sa ganong posisyon, no? Ngayon, gumana naman ang timer 1 natin. Ngayon, pag i-stop natin to, guys, pag i-stop natin to, mag-open ang contact nito. Pag open siya, ngayon, mamamatay ngayon ang relay natin, no? Ang R1. Pag patay ng R1, mag-open ito, guys. Tapos ngayon, pag bitawan natin itong stop button natin, dahil momentary pause button ito, mag-close ito ulit. Ang kuryente ngayon, guys, hanggang dito na lang, no? Ito pala ay A1, A2 pala ito. Tapos ito naman, A1, A2. Ngayon, guys, pwede nyo nang kunin ang diagram para mapagpraktisan nyo sa bahay, sa opisina, o di kaya sa workshop. Sana, guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.